Hi guys! Welcome back to my channel! Alright! Naghanap tayo ng dividend aristocrats. Yung pataas ng pataas ang dividends na binibigay for many years at nakakita tayo ng 5. Pag-usapan po natin. Welcome back. Okay, 5 dividend aristocrats no, nag-growing ang dividend payments nila sa Philippine stock market no. At 5 po ang pag-uusapan po natin ng stocks ngayon. At ang sa pagkakaalala ko, hindi ko pa po na-feature yung 5 stock na to. First time ko po ma-feature sa channel po natin no. All right. So pag sinabi pong dividend aristocrat po no, sa US po yata nag-umpisa po ang concept po na to. Ito po yung mga stock na maganda yung track record nila no, na for 25 years consistent sila nagbibigay ng dividends at growing po ang pattern no. Pero mahirap pong hanapin sa Pilipinas po yan. Unang-una po no, mas bata po ang ating stock market. Pangalawa po, kukunti lang po no ang listed na companies sa atin po no, hindi katulad sa US no. So hinanap ko po yung closest thing po sa dividend aristocrat no. So yung hinanap ko lang po na stocks no, yung growing no, ang pattern ng kanilang dividend payments. Payments po, hindi po dividend yield no. Kasi syempre mahirap pong hanapin po talaga pag dividend yield kasi ang hirap pong maghanap ng data sa Pilipinas. Pero nakahanap po tayo yung growing yung dividend payments in millions, yung pera na inilabas nila para ipamigay sa mga stockholder no, na nag-i-increase for 10 years from 2011 to 2020. Hindi ko po sinama ang 2021 tsaka 2022 hanggang 2023 kasi po syempre erratic po ang ating dividend kasi ang dami, halos lahat ng company nag-struggle po for the past 3 years. Alam niyo naman po ang dahilan po dahil po sa pandemic. Kaya mas fair po na putulin natin hanggang 2020 no. All right. Ayan no. So malinis na dividend graph ang ating hinanap no. And baka makatulong po ito sa ating investment decision kasi po guys no, syempre alam niyo naman po ito no, hindi po ganun helpful kung ang pupuntahan natin yung mataas na dividend yield pero yung susunod na taon naman lumagapak naman sa sahig ang dividend sa pinamigay ng company na to no. So kailangan mas maganda kahit hindi ganun kataas yung dividend yield, growing naman, hindi po ba? Mas maganda po yung kasi consistent na nagbibigay, hindi yung ang taas-taas na bigay na dividends biglang lumagapak, bumagsak sa 1% from 10% naging 1%. So ang hanapin natin sino yung mga consistent no. All right. So let's go na po. Masusunod na surprise din po ako sa mga nakita ko po sa video po na to no. So yung unang-una po si China Banking Corporation. Ayan no. So ito po ang graph ng kanilang pinamigay na pera in millions po. In millions po ito. So makikita po natin ang linis-linis po ng graph. Pataas po talaga ng pataas at sumipa po ito no. Lately no, in 2022 mas sumipa pa po kasi syempre nung mga nakaraang taon maganda yung performance po ng bank. So ang ganda-ganda po ng graph ng dividends po nito na pinamigay nila in millions no. All right. At itong 2023 ang dividend yield po nila ay 6.31%. Grabe, ang ganda po nito guys no, ang ganda po ng 6% at growing po ang pattern ng kanilang pinamimigay na dividends no. At kung titingnan po natin ang kanilang revenues at net income, napakalinis din po no. So kung ako po tatanungin, napaka-solid po ng pattern po na nakikita natin sa stock na to. Very worth it na pag-aralan po natin at i-shortlist po natin no. Ayan. At kung titingnan pa po natin yung 2023 kasi ito hanggang 2022 itong pinakita natin ng graph no. Hanggang 2023 diretso pa rin po na nag-grow ang company po na to. So very good po itong si China Banking Corporation no. Napaka-consistent po ng kanilang performance in all aspect. Alright. Next naman po si San Miguel Food and Beverage Inc. San Miguel Food and Beverage Inc. no. Makikita po natin yung graph, ang ganda din po ng dividends nila no. Medyo pumalpak lang po sila noong 2015. Ganyan po talaga no. Pero generally maganda naman po ang pattern po nila no. Isang taon lang naman sila medyo sumablay no. Pero in general pa rin, increasing pa rin po at napakaganda pa rin ng graph po ng kanilang pera na pinamimigay as dividends no. At sa 2023, hindi pa po kasi sila tapos mamigay ng dividends. No? So, pinroject ko na lang po no,
based po sa kanilang pattern ng pamimigay ng dividends, mukhang on track po sila na magbigay ng 5.1% this year, no? Napaka-stable na company nito, napakalaki po nito San Miguel Food and Beverage po, no? So 5.1%, no? All right, no? At kung titingnan po natin, no, ang kanilang revenues and net income increasing naman po, increasing. Syempre po from 2020 hanggang 2022 nag-struggle lang po ng konti, no? Kasi lahat naman po ng business nag-struggle po talaga at mukhang tinamaan din po ito pong si San Miguel Food and Beverage, no? And ngayong 2023, yung net income po nila medyo bumaba ng konti pero hindi po tayo masyadong concerned kasi po yung revenue po ay napapataas naman po nila, no? So sa ating pong palagay, mas okay po na pattern nito na nagtataas ang revenue, no? Kahit na temporarily ay bumaba ang kanilang income, no? So para sa akin goods pa rin po ito, no? Okay, no? Next naman po si Philinvest Development and Corporation. Ayan po, no? Okay. So tingnan po natin ang graph. Increasing po, makikita naman po natin yung pattern. Increasing naman po, no? With the exception of 2013, isang taon lang naman po sila na medyo humina-hina ng konti, no? Pero bawing-bawi naman po, no? Kung makikita pa rin natin, generally, maganda pa rin po ang kanilang pinamimigay na dividends, ang pattern ng kanilang pamimigay ng dividends, no? Okay, kaya lang hindi po ganun kaganda ang dividends sa pinakita po nila, no? Sa 2023, 1.16% lang ang dividend yield, no? Okay, no? At ang pattern ng kanilang revenues and income increasing naman po, no? Of course, no, nag-struggle din po, no, nitong pandemic po, no? Pero mukhang bumabalik na rin po sila sa dati po nilang sigla, no? Ayan. And 2023 looks better po. Makikita po ninyo, no? Ang ating pong earnings ay tumaas na po, no? Medyo halos madoble na po ang kanilang earnings for the first half of 2023. So nagre-recover po ang company po na to, no? Pati yung revenue po nila ay tumataas naman po, no? Okay, no? Kaya lang po ang hindi natin po gusto po dito, no? Mapapansin po natin sa 6 centavos po na pinamigay po nila, no, na dividends, no, ngayong 2023, 1% po ito, no. Kung babalik po sila sa best nila na dividend na pinamigay na 13 cents, eh siyempre halos doble po ito. So siguro at best, no, kung babalik po tayo sa ganyang yield, 2%. Babalik tayo sa 2%, no, on a good year ni Philinvest. So parang hindi pa rin ganun ka-attractive kasi 2% lang, eh, no. Kung babalikan po natin yung the best na dividend na pinamigay po nila, no, which is papalo tayo ng 2% na dividend yield. Parang hindi siya ganoon ka-attractive, guys, no. Okay, so next naman po si Globe Telecom. Maganda po ang company po na to na si Globe Telecom, no. Explain ko po later. Ito po mas malinis po talaga kasi kahit nung pandemic hindi po sila tinamaan. Syempre po, no, Globe ito, no, telecoms po kasi kahit na noong nag-pandemic, syempre mas gumagamit po tayo ng data. Marami po silang innovation na nagawa noong panahon po ng pandemic at I think mas lalo lumago ang kanilang business po, no? Kasi itong si Globe po, ang gusto po natin kay Globe, no, is very innovative po sila. Kaya makikita po ninyo yung revenues and net income nila. Dire-diretso po ito through the years. Dire-diretso po nila napapataas ang lahat po ng kanilang revenues and net income, no? Kung titingnan natin yung dividend yield nila for 2023, it's 4.22%. Very decent, very respectable. Lalo na po kung napapataas po nila ang kanilang dividends every year, ay napakaganda na po ng 4.22%, no? Okay. So, and mapapansin po natin, no, medyo hindi lang po ganun kaganda yung first quarter po nila, no, this year. Kaya po medyo mababa ang kanilang net income. Pero yung kanila pong revenues ay tumaas naman po. So this could be just a temporary expenses lang po na hindi nila maiwasan. Pero I think, no, in general, maganda pa rin po itong si Globe na pasukin, no. Ayan. Next naman po, International Container Terminal Services Inc. Kilala nyo na po ito, no? Ang ganda po na stock po nito. Ayan, ito po ang kanilang dividend payments na pinamigay, no, throughout the years. At grabe po ang isinipa nila noong 2022. Talagang napakaganda ng graph ng kanilang dividends sa pinamimigay po talaga. Ganda po, guys, no? Ayan. At 2023, napakaganda, no? Almost 5%, 4.91% ang kanilang dividend yield. Saan ka pa? Consistently growing dividends at almost 5% ang kanilang dividend yield lately, no? Napakalinis po talaga. Ang linis ng pattern ng kanilang revenues and net income. Kitang-kita nyo naman po, no? Lalo na itong recent years, ang ganda po na nangyayari sa kanilang negosyo. At
na-maintain naman po nila no ang kanilang net income no this year so far, na-maintain, kaya lang hindi na po ganong kalaki yung ginrow po nila. Hindi katulad ng mga previous years no na ang laki ng mga ginrow nila. Ngayon medyo konti na lang po ang ginrow nila, pero still no, ganda pa rin po ng business po na to no, na talagang consistently nakapagbigay talaga sila ng dividends no at nag-grow nila ang kanilang business. Although lately po medyo bumagal na po ng konti, no? Alright. So in summary po, ito po yung 5 stocks na nakita po natin. China Banking Corporation, San Miguel Food and Beverage, PhilInvest Development Corporation, Globe Telecom Inc., and International Container Terminal Services Inc. Sa 5 pong ito, parang solid po silang lahat with the exception of PhilInvest kasi medyo mababa po ang kanilang dividend yield, no? Although consistent pero medyo mababa. Pero yung all the rest, yung 4 na natira, mukhang solid po na stock. At sana po nagustuhan niyo ang video na to. Sana po nagkaroon kayo ng idea kung sino yung mga i-shortlist po natin at maaari pag-aralan po natin in the future kung wala pa po tayo ng mga stock po na to. Again po, disclaimer lang po, no, hindi po ito recommendation. Do your own research before you make any investing decision. Salamat po lagi. Please like, subscribe, share the notification bell at magkwentuhan po tayo sa comment section. Salamat po sa suporta po ninyo. God bless po. Happy investing. Bye-bye.